Inaasang dadalo sa impeachment hearing sa Kamara laban kay Vice President Duterte sa susunod na linggo ang Office of the Ombudsman, Bureau of Internal Revenue, Securities and Exchange Commission at Anti-Money Laundering Council, kung saan mas mabibigat na ebidensya ang ihahain sa nasabing pagdinig. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Mas mabigat na ebidensya ang inaasahan sa susunod na pagdinig ng House Committee on Justice kaugnay na impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, ayon kay House Committee on Public Accounts Chairperson at Justice Committee Member Terry Ridon. Mas mabigat po itong darating pong pagdinig na ito dahil hindi na po mga star witness ang magsasalita. Ang magsasalita na po rito mga dokumento mismo. Inaasahang dadalo sa pagdinig sa April 22 ang Office of the Ombudsman, Bureau of Internal Revenue, Securities and Exchange Commission at Anti-Money Laundering Council upang ihain ang mga dokumento tulad ng SALN, ITR, business at bank records ng pangalawang Pangulo at kanyang asawa. Pagka maipakita roon na yung pong mga business incomes, personal incomes ng mag-asawang Duterte Carpio na nakasulat sa mga ITR, mga SEC documents, financial statements, at ang mga bank transaction records ay malayong-malayo doon po sa kanila pong inilahad na 2024 SALN at 88 million. Mabubuo po yung kwento mula po sa dokumento mismo. Susuriin din ng testimonya ng umano'y dating aide na si Ramil Madriaga at ang isyu ng magkaparehong check number. Nilinaw ni Ridon, tututok lamang sila sa mga ebidensyang may kinalaman sa grounds for impeachment. Tingin ko, malinaw na malinaw yung pagkakaugnay ni Mr. Madriaga, Mr. Monsayak at ni Mr. Kilala doon po sa bahagi po na yon na kanya pong affidavit. At yan po yung gusto nating palalimin din. Lalo't higit, no less than the Vice President had mentioned Mr. Kilala in one of her statements kung saan sinasabi niya na ang hangganan ng koneksyon ni Mr. Madriaga ay kay Mr. Kilala lang. Matatandaang naglabas ng show cause order ang Internal Affairs Board ng Office of the Ombudsman laban kay Special Assistant Prosecutor Ryan Kilala kaugnay ng mga alegasyon ni Madriaga. Tiniyak din ni Ridon na walang magiging fall guy sa mahigit 73 million pesos na disallowance ng Office of the Vice President noong 2022 at mananagot ang mga sangkot. Dagdag pa ni Ridon, kahit matapos ang termino o ma-impeach si VP Sara, hahabulin pa rin ang mga dapat isauling pondo. May mekanismo po ng paghahabol yun. No? So yung Solicitor General po, yung pong magpo-forfeit, magkakaroon po ng proseso para habulin po yung mga bank accounts, mga pag-aari, nung pong kung sino man hong opisyal na pinagsosoli po ng pera. Vel Custodio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.